Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinili bilang Athlete of the Year ng Philippine Sports Writers Association o PSA si Filipino gymnast Carlos Yulo sa oras na isagawa nito ang kanilang awards night na nakatakda sa Enero 27 na gaganapin sa Manila Hotel. Ang 24 anyos na si Yulo ay gumawa ng kasaysayan kung saan siya ang kauna-unahang atletang Pilipino na nakakuha ng 2 gintong medalya sa isang Olympics sa 2025 Summer Games sa Paris. Nakuha ni Yulo ang pambihirang 2 ginto sa men's floor exercise at vault. Si Yulo ang kauna-unahang gymnast simula pa ni Pia Adele Reyes noong 1997 na kinilala bilang Athlete of the Year ng pinakamatandang media organization ng bansa. Bukod sa Athlete of the Year, ilang awards din ang ipamamahagi sa naturang kaganapan. Ang NSA of the Year, ibang mga major awardees sa iba't ibang palakasan, President's Award, Executive of the Year, citations, Tony Sidayaw Awards, pati na rin ang Hall of Fame at Special Recognition sa mga Filipino Olympians sa Paris Olympics at Paralympics ay kasama at ibibigay sa awards night para sa taong 2024. Sinundan ni Yulo ang mga yapak ni Filipina weightlifter Heidelin Diaz na tinapos ang hangarin ng bansa na makamit ang gintong medalya kung saan namayapag siya sa women's 55 kg class sa Tokyo Olympics noong 2021. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pagkatapos ang paglalaro sa youth, tangka ni Filipino-American swingman Calum Harris na maglaro naman sa senior national team na Gilas Pilipinas. Habang sinabi na ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone na gusto niyang mapanatili ang kasalukuyang lineup ng mga players, naniniwala si Harris na mayroon siyang kayang may ambag sa koponan. Ayon kay Harris, siya ay bata, uhaw, may puso at naniniwala siyang mayroon siyang maibibigay sa programa. Si Harris ay ang unang naglaro para sa Gilas Pilipinas noong 2022 kung saan siya ay 16 anyos lamang. May dugong Cebuano si Harris, subalit sa Nashville, Tennessee ito lumaki. Subalit no-brainer daw para sa kanya na irepresenta ang Pilipinas sa mga international competitions. Malaking salamat sa kanyang lola na panay ang kwento sa kanya tungkol sa Pilipinas. Representa ni Harris ang Pilipinas sa FIBA Under-16 Asian Championships noong 2022 kung saan siya nag-average ng 10.3 points at 6 na rebounds sa loob ng 6 na laro. Naglaro din ito para sa PhilNation noong 2023 sa Smart NBTC National Finals. Kinumpirma ni Harris ang kanyang availability para sa Gilas sa FIBA World Cup 2027 Asia Qualifying Window, sa Southeast Games ngayong taon at sa Asian Games sa Japan sa susunod na taon. Kasalukuyan naglalaro para sa Gulf Coast State College, layunin ni Harris na makapaglaro sa NBA. Siya ay maglalaro sa Florida ng 2 taon bago tumungo sa Division I sa Nevada para maglaro kay Coach Steve Alford. Inaasahan na makikipagkita ito kay dating national team head coach Tab Baldwin, subalit sinabing hindi naman siya maglalaro para sa Ateneo de Manila University. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nahinto ang impresibong performance ni Kai Sotto sa Japan B-League kung saan nagkaroon ito ng injury sa kanyang kaliwang tuhod sa pagkatalo ng Koshigaya Alphas sa Mikawa Seahorses 79-77. Gumagalaw ang 7'3" Gilas Pilipinas Center sa low post na may halos 6 na minuto pa lamang ang lumipas sa laban
kung saan nasaktan nito ang kanyang tuhod. Nanatili sa court si Soto subalit hininto ang laban at siya'y inakay palabas ng court ilang minuto ang nakalilipas. Kahit hindi na nakabalik sa laban si Soto, bumalik naman ito sa bench para panoorin ang natitirang laban na nakikitang magandang senyales. Subalit dumating ang injury kung saan ang Filipino center ay dinodomina ang B-League season na nagbigay ng double-double averages para sa Alphas. Kasalukuyang nasa ikalawang ranggo si Soto sa buong liga sa rebounding department na may 10 rebounds kada laro, kasama pa ang 14.5 points at 1.2 blocks. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.